Kung bakit kasi sa daming lugar na pwede ko namang mapuntahan dito pa. Para ko namang ilalagay ang sarili ko rito sa kamatayan eh. Diyos ko, paano mang walang nakatira rito? Abay, Ineng, ay sino kausap mo dyan? Nagsasalita kang mag-isa. Opo, nakakagulat ka naman, Tatang. Ay, nagsasalita ka kasing mag-isa dyan. Kaya nilapitan kita. Saan ka ba pupunta? Hinahanap ko po yung tutuluyan kong apartment. Kaso nagkandaligaw-ligaw naman ako kanina kaya ginabi na po ako. Ganun ba? Ay, iisa lang naman ang may apartment dito. Si Diyosa. Pero teka, sa dami naman ng apartment sa bayan, bakit dito ka pa? May gagawin ho kasi ako rito. Gagawin? Anong gagawin mo sa maliit na baryong ito? Social worker po ako. May pamilya po akong kailangan bisitahin. Pasensya na kung marami akong tanong ha. Pero kaninong pamilya ba yan? Sa mga Bautista ho, baka kilala nyo rin. Walang hindi nakakakilala sa pamilyang yan. Pero kung ako sa'yo, hindi na ako tutuloy kung ayaw kong mapahamak. Ano naman pong ibig niyong sabihin doon? Iniiwasan ng pamilyang yan dahil sa malalim na dahilan. Kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na rito at huwag mo nang ituloy ang balak mong pagbisita sa kanila. Baka hindi ka na makalabas sa bahay nila sa oras na pumasok ka. Mga kaaswang, ako nga po pala si DJ Popoy. Bisitahin nyo naman kami sa Aswang Radio. And please subscribe, like, comment, share, and ring the bell button para updated kayo sa aming mga kwento. Huwag kalilimutan, Aswang Radio. Good day po, Miss Ligaya. Pati na rin sa mga nakikinig dito. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Ivy, 38 years old. Nakahiligan ko na pong makinig dito sa channel nyo at ngayon lang po ako nagkaroon ng sapat na oras para ibahagi ang sarili kong karanasan na nangyari 14 na taon na ang nakalilipas. Fresh graduate lang po ako noon, pero nagkaroon po ako agad ng trabaho bilang isang social worker at agad na naatasan na bisitahin ng isang pamilya na nangangailangan ng tulong dahil sa kahirapan nito sa buhay. Hindi naman po ako nagreklamo hanggang sa marating ko yung baryo kung saan sila nakatira. Bigla na lang akong nagdalawang isip, lalo na nang makasalubong ko yung isang matanda na nagsabing wag na raw akong tumuloy kung ayaw kong mapahamak. Pero inisip ko po ang trabaho ko at ang layunin kong makatulong sa mga nangangailangan. Hindi ko pinansin ang mga babala sa akin ng matanda at tinuloy ko kung anong dapat kong gawin doon. Na sana pala pinakinggan ko. Totoo nga ang kasabihang nasa huli ang pagsisisi. At masasabi mo lang naman yun pag may nangyayari ng hindi maganda sa'yo. Hindi ko akalaing ang inakala kong simple at madaling trabaho lang sana ay sa palang magpapahamak sa akin. May panata ang pamilyang yun na pilit nilang sinusunod. Pero nang dahil sa pagdating ko ay nabali. At ito po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Ang weird naman ng matandang yun. Tatakutin pa ako. Hindi ko na tuloy natanong sa kanya kung saan yung bahay ng Diyosa na sinasabi niya. Pagod na akong maghanap. Saan ba kasi yun? Nakakaya namang magtanong at sarado ng mga bahay. Ang dilim-dilim pa. Diyos ko, Lord. Naku, makakagat pa yata ako ng aso. Hoy, Brody! Tahol ka ng tahol dyan. Baka mamaya makakagat ka dyan. Magbabayad pa tayo. Ay, kaloka ka. Wala tayong pera. Excuse me po. Ay, ano ba yon, Ineng? Ikaw yatang kanina pa tinatahulan itong aso ko. Ay, pasensya ka na ha. Hindi kasi ito sanay na nakakakita pa ng tao rito sa labas kapag gabi na. Magtatanong lang po sana ako. Saan po rito yung apartment ni Aling Diyosa? Kanina ko pa po kasi hinahanap. Nako! Ikaw na yata yung sinasabi ni Kapitan na uupa. Dito yon, Ineng. Akong may-ari. Ay, nako. Sa wakas. Mabuti na lang po pala at tinahulan ako ng aso nyo.
Kung hindi po, baka rito na ako nagpalipos ng gabi sa labas. Ay, buti na lang nga talaga. Hindi pa naman ligtas na gumagala ka pa sa labas ng ganitong oras. Abay, napakadelikado. Bakit po? Ay, halika na rito. Mabuti naman at sa tinagal-tagal ng bakante ng bahay na yon, abay, may uupa na. Ay, hindi rin naman po ako magtatagal. Depende po sa ipinunta ko talaga rito. O siya, sige. Kita ko nga, kaunti lang ang gamit na dala mo. Tara na, dito sa likod. Ano nga palang pangalan mo? Ivy po. Kayo po ba si Aling Diyosa? May nakasalubong po kasi akong matanda. Sabi niya, kayo lang yung may paupahan dito. Kung ano-ano nga po yung sinabi. Ay, nako. Yung matandang weirdo na si Sebio siguro ang sinasabi mo. Pero oo, ako nga si Diyosa. Halata naman sa mukha't postura, di ba? Diyosa ang dating. Oo nga po. Sumunod na lang ako kay Aling Rosa papunta sa paupahan niya. Nakarating kami sa likod at nag-iisang bahay lang yun doon. Wala akong masyadong makita sa paligid dahil madilim. Pero mabuti na lang din at may dala siyang maliit na flashlight. Maliit lang yung bahay pero sakto lang para sa akin. Nang buksan niya mula sa pagkakalak, agad din niyang binuhay yung ilaw para makita yung loob. Kompletong mga gamit yan sa loob para wala ka ng ibang alalahanin dahil kinausap na ako ni Kapitan. Pero bukas na kita chichikahin at masyado ng gabi. Baka kailangan mo na rin magpahinga. Oo nga po eh. Maraming salamat po, Aling Diyosa. O siya, sige na. Maiwan na kita dyan at babalikan na lang kita bukas, ha? Sige po. Pagod na rin po kasi talaga ako kakalakad magmula kanina. Isang tipid ng ngiti at tangulang yung isinagot niya sa akin, tsaka niya ako iniwan. Napahinga na lang ako ng malalim dahil sa wakas ay makakapagpahinga na rin ako. Bigat na ako sa 2 bag na dala. Ibinaba ko na muna yun sa isang tabi, tsaka ako napansing bukas yung mga bintana dahil hinahangin ang kurtina. Lumapit ako doon para isara pero napatingin ako sa labas. Madilim, pero dahil sa liwanag ng buwan, nakita kong puro puno sa paligid. Bigla na lang nagsitaasa ng mga balahibo ko sa katawan sa hindi malamang dahilan. Para bang kahit wala akong ibang makita sa labas, pakiramdam ko may mga nakatingin sa akin. Nakakatakot naman. Baka mamaya may nakatira pang kapre dito, kaya engkanto. Makapagsara na nga bago pa ako makakita ng di ka nais-nais. In fairness naman sa kwarto maliit lang pero maayos. Kaso, bakit bukas din ang bintana rito? Nakakalimutan ba nilang isara to? Pero sabi ni Aling Diyosa, matagal na simula nang huling may umupa rito. Di ba nila napapansing bukas tong mga bintana? Ay, hayaan na nga. Ay, naku, makapagpahinga na nga lang muna. Ibinagsak ko ang sarili ko sa kama at hinayaang mag-isip ang sarili kung paano nga ba ako napunta sa lugar na yon. Pero alam ko sa sarili kong bukal sa loob ko ang ginagawa ko. Hindi ko na namalayang nakatulog na ako noon sa lalim ng pag-iisip. Kinabukasan, 9:00 na nang magising ako at sakto namang may kumakatok sa pintuan. Ivy! Ivy, gising ka na ba? Kayo po pala, Aling Diyosa. Pasensya na. Nagising yata kita eh. Heto, pinagdalhan kita ng kapet pandesal. Masarap yan. Ay, naku, nag-abala pa po talaga Ano kayo. ka ba? Wala yan. At saka, may sadya rin naman talaga ako. Kaya ako nagpunta rito. Ano ho ba yun? Maaga kasi akong dinaanan ni Kapitan kanina.
Baka kasi hindi mo siya personal na makausap. Lalo na't busy raw siya sa barangay hall tapos tulog ka pa nung nagpunta siya rito. Bakit daw po? Eto, may folder na ipinabibigay sa'yo. File daw yan tungkol dun sa isinadya mo raw talaga rito sa amin. Ay, naku, salamat po. Ano ba kasi yan? Hindi na binanggit ni Kapitan kung ano eh. At saka, nahiya rin naman akong magtanong. Sa mga bautista po ito. Sabi kasi sa akin, kailangan nilang matutukan at mabigyan ng pansin. Kaya kailangan ko silang bisitahin para makausap. Mga bautista ba ika mo? Nako, eto talagang si Kapitan. Ayaw maniwala sa mga kabarangay niya. Huwag ka nang magpunta doon, Ineng. Huwag kang lalapit sa kanila. Po? Bakit naman po? Ano po bang meron sa pamilya nila? Alam niyo po, ganun din yung sinabi sa akin nung matanda eh. Si Sebio, makinig ka na lang kahit weirdo yun. Tama rin siya. Ano po bang meron sa pamilya nila at parang takot kayong lapitan? Basta, wag na wag kang pupunta doon kung ayaw mong mapahamak. Kailangan po eh dahil yun pang trabaho ko. Baka kaya sila nangangailangan ng agarang tulong dahil ganyan kayo sa kanila. Imbis na tulungan niyo po, iniiwasan ninyo at mukhang pinag-iisipan niyo pa ho sila ng masama. Hindi naman nila kailangan ng tulong. Huwag mo nang tangkaing lumapit sa kanila. Pasensya na po, pero yun po talagang ipinunta ko rito. Hindi niyo po ako mapipigilan. Ay nako, bahala ka nga. Pag may nangyaring masama sa'yo, hindi kita kargo. Hindi na ako hinayaan ni Aling Josa na makapagsalita pa at iniwan niya na ako. Napatingin na lang ako sa folder na inabot niya sa akin, pati na rin sa dinala niyang kape at pandesal. Napaupo na lang ako sa kawayang upuan at napabuntong hininga. May parte sa aking naguguluhan at kuryoso kung bakit ganon yung sinasabi nila tungkol sa pagbisita ko sa isang pamilya na kabarangay din naman nila. Nang dahil doon, imbis na sundin sila, mas nananaig sa akin ang kagustuhang makilala sila. Binasa ko ang laman ng folder na ipinadala ni Kapitan sa akin. Case file. Last seen malapit sa bahay ng mga Bautista. 7-year-old boy, Mark Anthony Gomez. Missing for 3 days. Bautista family. Walang police records. No reported complaints. Neighbors described them as reclusive. Bihirang makisama. So, ano naman? Bakit parang big deal? Bakit parang lahat may sinasabi? Pero walang gustong magsalita ng diretsyo. Tsaka paano hindi sila magiging mailang? Hinuhusgahan nila masyado. Kung akong tatanungin, mas lalo lang nilang itinatago ang dapat sana'y inilalantad nila. Kung totoong may alam sila, at totoo man nga kung ano yun, bakit sa akin nga ba napunta to? Wala bang ibang social worker na mas malapit? Binaba ko ang folder at napatingin sa kisame. Doon ko lang naramdaman ang bigat ng trabaho ko. Dahil parang sinusubok ako. Hindi yun basta monitoring case lang. Parang may mas malalim na dahilan. Sa bawat salitang nabasa ko, ramdam kong may kulang. At yung kulang na yun, parang banta. Pero mas inuudyo kong alamin kung ano ang tinatago nila, kung meron man. Kaya mo to, Ivy. Hindi ka umalis sa pinanggalingan mo sa inyo para umatras sa unang babala. Naalala mo, kaya ka pumasok sa trabaho para tulungan ng mga bata. Kasi ikaw mismo dati, hindi ka kaagad nakahingi ng tulong sa iba. Pumikit ako sandali. Bumalik sa alaala ang training. Mga araw na pilit kong pinatibay ang sarili kahit na binubugbog ng pagod at kaso.
Lagi kong iniisip ang mga batang iniwan ng sistema gaya ko dati. Ang tatay ko lang ang bumuo sa akin. Isang albularyo na laging nagtuturo ng tapang kahit na sobrang takot na ako nun. Kaya no mga oras na yon, kahit na kinikilabutan ako, pinipilit kong magpakatatag. Wala akong ibang ginawa maghapon kundi basahin ang kaso buong maghapon at aralin na rin kung anong gagawin ko sa oras na bisitahin ko na ang pamilya nila. Gabi na nang makaramdam ako ng gutom. Gutom na ako. Okay, time to grab food. Baka may sari-sari store pang bukas. Lumabas ako ng maliit na kwarto dala ang flashlight. Paglabas ko ng bahay, masyadong tahimik ang paligid. Tanging kuliglig lang ang maririnig. Habang naglalakad ako, ramdam kong malamig ang simoy ng hangin sa balat ko at parang may dumadampi sa bato ko. Ay putik. Bakit pa niya alulong ng mga aso rito? Hindi naman ako naniniwala agad sa pamahiin. Pero bakit parang palatandaan to ng masama? 8:00 pa lang naman ah. Pero bakit parang ako lang yatang tao rito sa labas? Ang creepy naman masyado ng lugar na to. Takot na takot yata sila sa gabi. Tumigil ako sandali. Napatingin sa kalsadang halos wala ng tao. May naaninag akong isang lalaki sa may bintana ng bahay. Pero bago ko pa siya matitigan, mabilis niyang isinara ang bintana. Napagkamalan pa yata akong aswang ah. Nagpatuloy ako hanggang sa makarating sa maliit na tindahan. Bukas na yon at may kandilang nakasindi sa gilid. Isang matandang babae ang sumilip sa akin sa maliit na bintana. Magandang gabi po. Pabili po ako ng tinapay at isang instant noodles. Walang imik ang matanda. Pinagbasdan lang niya ako saglit bago iniabot ang hinihingi ko. Saka siya may binulong. Hindi raw ligtas lumabas ng gabi at umuwi na raw ako agad at baka mapahamak ako. Sige po, salamat. Eto po yung bayad. Agad na akong naglakad pa uwi dala yung mga pinamili. At habang papalapit ako sa apartment, naging mas malakas ang alulong ng aso. Ramdam ko ring may mga matang nakatingin mula sa dilim. Para bang sinusundan ako ng mga aninong hindi ko makita. Huwag kang lilingon, Ivy. Diretso lang. Wala lang yan. Di lang sanay sa tao yung aso. Huwag kang kabahan. Nang makarating ako sa loob ng bahay, agad kong isinara ang pinto at bintana. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko habang inilalapag ang pinamili. Pilit kong kinakalma ang sarili pero hindi ko mapigilang tanungin ang sarili ko. Ano ba tong pinasok ko? Case file lang dapat to eh. Pero bakit parang may nakatago pang mas malala? Hindi ko alam kung case lang ng nawawalang bata ang haharapin ko o may mas malaking sekreto ang buong baryo. Ngunit isa lang ang sigurado ko nung mga oras na yun. Hindi na ako pwedeng umatras. Kinabukasan, maaga akong bumangon para bumili na naman ng makakain. Bit-bit ang maliit na pitaka, nagtungo ko sa tindahan sa tabi ng bahay ni Aling Zosa. Sarado na kasi yun nung gabi kaya napilitan pa akong maghanap ng ibang tindahan sa di kalayuan. Naririnig ko ang mga boses ng ilang nanay na nagkukumpulan. Nakatayo sila sa gilid ng tindahan. May hawak na bayong, pabulong-bulong habang palipat-lipat ng tingin. Ramdam kong ako yung pinag-uusapan nila dahil nararamdaman ko yung pagsulyap nila. Pero hindi ako lumingon. Ayokong madagdagan pa ang bigat ng isip ko. Paglapit ko sa pwesto, agad akong sinalubong ni Aling Zosa. Aba, ang aga mo yatang nagising ngayon na. Napag-isipan mo na bang sinasabi ko? Kung ako sa'yo, hindi na talaga ako mag-aaksaya ng oras dito.
Uuwi na lang ako kung saan man ako nanggaling. Kailangan ko pong ituloy ito, Aling Diyosa. Hindi ako pupunta rito kung wala namang sapat na dahilan. Alam ko. Pero may mga bagay na hindi mo mauunawaan kaagad. Ang pamilya na yon hindi basta tahimik lang. May rason kung bakit walang gustong lumapit sa kanila. At baka nga dahil walang lumalapit, mas lalo silang napapabayaan. Hindi po pwede yun. Napatingin ako sa kanan nang biglang sumulpot si Lolo Sebio. Mabagal siyang naglakad. Bit-bit ang tungkod at dumiretso sa tabi naming dalawa. Ramdam ko agad ang bigat ng presensya niya kahit wala pa naman siyang sinasabi. Hindi sila normal, Ineng. Kung ayaw mo mawala, huwag mo na silang lapitan. Lolo Sebio, puro pananakot na lang ba ang gusto niyong gawin sa akin? Hindi ba mas dapat na tulungan sila kaysa husgahan? Hindi lahat ng tao matutulungan mo. Lalo na kung hindi naman nila kailangan. May mga bagay na mas ligtas iwasan kaysa lapitan. Nakikiusap ako, Ivy. Makinig ka na lang. Hindi lahat ng kaso kayang solusyonan ng puso at pagmamalasakit lang. Naiintindihan ko kung sinasabi niyo. Pero trabaho ko to. At higit sa lahat, responsibilidad. Kung walang ibang gagawa, sino pa? Pareho silang napatingin sa akin at napailing. Ang mga nanay sa gilid, tumahimik na. Wari pinakikiramdaman ang bawat salitang lumalabas sa aming tatlo. Sa loob-loob ko, lalo lang nilang napatibay ang paninindigan ko. Wala na pong makakapigil sa akin. Pupunta ako sa kanila at gagawin ko ang dapat kong gawin. Sa sinabi kong yun, tumahimik bigla ang paligid. Hindi na muling nagsalita si Lolo Sebio at Aling Diyosa. Tumuloy na lang ako sa pagbili ng almusal. Pero sa likod ng isip ko, alam kong mas lalong bumigat ang hangin sa baryo. Matapos ang mahabang sandali ng katahimikan, hindi ko na napigilan ang sarili kong magtanong pa. Nasa tindahan pa rin ako at ramdam kong may gusto pang sabihin sa akin si Aling Diyosa. Pero pinili niya na lang na manahimik. Aling Diyosa, saan po ba nakatira ang mga Bautista? Ngayon po kasi ako bibisita sa kanila. Kung gusto mo talagang malaman ng totoo, nasa gitna sila ng gubat. Liblib ang lugar, walang kapitbahay, at hindi basta-basta nararating. Kailangan mong dumaan sa makitid na daan na pinalilibutan ng punong matataas. Mag-iingat ka na lang kung talagang desidido kang pumunta ron. Salamat po. Mas mainam na makita ko sila mismo kaysa umasa lang sa sabi-sabi. Kita ko sa mga mata ni Aling Diyosa ang panghihinayang. Para bang nagsusumamo na wag ko nang ituloy. Pero wala na akong ibang iniisip kundi ang tungkulin ko. Matapos kong mag-almusal, nag-ayos lang ako para sa first visit ko. Tinaha ko yung daang sinabi niya. Habang papalapit ako sa gitna ng gubat, mas ramdam ko ang bigat ng paligid. Wala akong marinig na huni ng ibon, ni kaluskos ng maliit na hayop. Tanging mga dahong nadadapuan ng hangin at sariling yabag ko lang ang tunog, kaya lalo kong kinilabutan. Parang patay ang paligid. Pero siguro, dala lang ng pagiging liblib ng lugar. Wala naman sigurong masamang mangyayari sa akin dito. Ilang minutong paglalakad din sa madilim na gubat bago tumambad sa akin ang bahay ng mga Bautista. Matanda na ang itsura ng istruktura, gawa sa kahoy na tila nabubulok na sa tagal. Mapapansin agad na walang salamin ang mga bintana. Lahat ay may makakapal na kurtina na parang ayaw papasukin ng liwanag. Habang nakatayo ako sa harapan, naamoy ko ang kakaibang singaw na lumalabas mula sa loob. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng amoy, pero mabigat sa ilong at nakakadagdag ng kaba.
Pinilit kong wag huminga ng malalim para hindi ko mapangalan kung ano man yung amoy na yun. Para kasing malansa at amoy na bubulok na hindi ko mawari. Ang amoy ba yun? May panis na karne ah. May nakatira pa ba rito? Parang wala naman. Tao po? May tao po ba dyan? Dahan-dahang bumukas ang pintuan. Sumilip mula sa loob ang isang dalaga. Si Rosel, ang panganay na anak ng mag-asawa. Maputla ang kanyang balat. Matalim ang tingin at halatang hindi sanay makakita ng bisita o ng ibang tao. Good morning. Pasensya na sa abala. Sino ka? Ako si Ivy. Isa akong social worker mula sa Sulu. May ipinadala pong case file tungkol sa inyo kaya kailangan ko kayong makausap. Walang imik si Rosel. Tila iniiwasan ng aking mga mata. At umamba na isasara ang pintuan. Sandali lang. Gusto ko lang kayong makilala. Hindi siya tumugon. Ramdam kong ayaw niyang humarap ng matagal. Ilag na ilag siya. Parang may itinatago. Bago pa tuluyang maisara ang pinto, naramdaman kong bumigat ang paligid at tumindig ang balahibo ko. Sandali lang. Tatawagin ko sila. Hindi ko alam kung papapasukin ba ako o hindi. Nakaramdam ako ng malamig na hangin mula sa loob bago pa siya tuluyang umalis at may lumabas na lalaki. Matangkad, may tikas ang dating pero ang mga matay parang laging nakabantay. Magandang araw po sa inyo. Kayo po ba si Amando Bautista? Oo, ako nga si Amando. Anong sadya mo rito? Hindi kami nagpapaunlak ng bisita. Ako po si Ivy. Social worker po ako. Pinadala po ako para makausap kayo tungkol sa kalagayan ng inyong pamilya. Social worker? Matagal nang walang lumalapit dito. Tsaka bakit ngayon lang may nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa amin? May ulat po kasi na kailangan kayong mabigyan ng atensyon at tulong. Kaya nandito ako para makita mismo ang sitwasyon ninyo. Hindi naman namin hinihingi yan. Pero sige, kung yan ang trabaho mo, pumasok ka. Sino yan, Amando? At bakit may estrangherang pumasok sa pamamahay natin? Galing daw Sulu. Social worker daw, Ana. Social worker? Ano namang gagawin ng isang tulad mo rito sa amin? Pasensya na po. Hindi ko sinasadyang istorbuhin kayo. Kailangan lang talaga makita kung ano pong kalagayan ng pamilya nyo. Kalagayan? Wala naman kaming problema. Nananahimik lang kami rito. Pero yun nga po ang layunin ko. Ang masiguro na maayos ang lahat, lalo na para sa mga bata. Hindi namin kailangan ng tulong. Kaya namin ang mga sarili namin. Naiintindihan ko, Rosel. Pero tungkulin kong makita kayo mismo. Hindi ito tungkol sa panghihimasok, kundi pagtulong. Kung gayon, pumasok ka na muna rito at maupo. Umupo ako sa upuang inaalok nila. Ramdam ko ang matitinding tingin sa akin. Bawat salita ko'y tila sinusukat kung may bahid ng kasinungalingan. Tahimik ang paligid. Tanging langit-ngit ng sahig at mahihinang yabag sa itaas ang maririnig. Hindi namin nais ng problema. Kaya sana matapos na agad ito. Wala pong problema. Kailangan ko lang makilala kayo bawat isa at malaman ang sitwasyon ninyo. Isang batang lalaki ang bumaba. Payat at nakatitig sa akin na tila takot ngunit kuryoso. Hindi sila nagsalita. Nakatago sa likod ni Nanay Juana. Ang cute mo naman. Anong pangalan mo? Hindi mo na kailangang malaman ang pangalan ng anak ko.
Basta't alam mong may mga anak kami, sapat na yon. Pero mas maganda po sana kung makilala ko sila. Kahit pangalan lang at basic information para maitala sa files. File, may sinusulat ka ba tungkol sa amin? Opo, bahagi lang po ng proseso para matulungan kayo ng mas maayos. Hindi ba't delikado ang mga papel na ganyan? Paano kung mabasa ng iba? Confidential po lahat. Walang ibang makakakita kundi ako at ang ahensya. Sana nga. Dahil hindi namin gusto ang may nakikialam sa buhay namin. Bakit hindi mo na lang paalisin, Papa? Hindi naman natin kailangan ng tulong. Hindi po ako aalis dito sa inyo hanggat hindi ko natatapos ang kailangan ko. Hindi ko kayo pinipilit pero tungkulin ko ito. Gusto ko lang talagang maabutan kayo ng tulong na nararapat para sa inyo. Bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Parang bawat salita ko'y pinupuno ng hindi maipaliwanag na pangamba. Naramdaman kong hindi lang ako basta bisita doon. Isa akong dayuhan na sinusuri kung dapat ba akong hayaang manatili o dapat nang itaboy. Ilang simpleng katanungan lang ang ibinati ko sa kanila at masyado silang tipid sumagot. Paglabas ko ng bahay ng mga Bautista, agad akong napabuntong hininga. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang bigat ng pakiramdam ko sa loob. Formal naman yung naging usapan. Pero bawat sagot nila ay may bahid ng pagputol. Parang ayaw nila akong manatili ng matagal. Lalo na si Nanay Juana. Matalim ang tingin niya sa akin. Habang si Rosel naman ay ilag na ilag. Para bang gusto niyang mawala agad ako sa kanilang paningin. Sige na, Ivy. Huwag kang magpapaapekto. Baka naman talagang mailap lang sila dahil bihira silang kausapin ng ibang tao. Tahimik lang akong naglakad palayo. Dala ang notebook na halos walang laman. Ang dami kong gustong isulat. Pero parang may boses sa isip ko na nagsasabing wag. Para bang kung isusulat ko ang lahat, may mangyayaring hindi maganda. Kung makakahanap ako ng paraan para kunin ang loob nila, baka mas maging bukas sila sa akin. Hindi naman agad lahat ng tao nagtitiwala. Habang papalayo ako, napansin kong kakaiba ang hangin sa paligid ng gubat. Malamig, pero hindi preskong malamig. Nakakakilabot. At para bang may kasama akong hindi nakikita. Wala to. Imagination lang. Pagod ka lang, Ivy. Hindi lahat ng nakikita mo dapat mong katakutan. Pinilit kong tumingin sa mga dahon, sa mga anino ng puno, at doon ko nakita ang bahagyang pagkislot ng isang bagay. Sa gilid ng kakahuyan, may kumislap na parang mata. Hindi mata ng hayop, kundi mata ng tao, o kung anuman. Mabilis yung nawala, pero sapat na para manindig ang balahibo ko. Pagbalik ko sa inuupahan kong silid, ramdam kong pagod yung katawan ko. Pero gising na gising ang isip ko. Pilit kong pinapakalma ang sarili. Sinasabihan na baka imahinasyon lang ang lahat. Ngunit nang humiga ako, mabilis akong dinalaw ng antok. Doon nagsimula ang panaginip. Nasa loob ako ng isang madilim na pasilyo. Walang makita kundi anino. Sa bawat hakbang ko, may mga yapak na sumusunod. Ang mga anino, dumarami at humahabol sa akin. Hindi sila tao. Hindi rin hayop. Mga balingkinitang hugis na may kumikislap na mata. Palapit ng palapit. Ramdam ko ang malamig na hangin sa bato ko. Sa sahig, may mga patak na kulay pula. Mga dugo. Gumagapang sa pagitan ng mga sahig na kahoy. Mas dumudulas habang tumatakbo ko. Pumipintig ang dibdib ko. Para bang sasabog na sa kaba. Wag! Huwag kayong lalapit! Bago pa man ako tuluyang maabutan, bigla akong nagising. Pawis na pawis ang katawan ko. Nanginginig at halos hindi makahinga. Napahawak ako sa dibdib, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit agad kong narinig ang isang kakaibang tunog. May kumakaluskos sa labas ng bintana. Hindi yun tunog ng hangin. Parang may gumagalaw sa mga dahon.
Mabagal at tila sinasadya. Ano yun? Sino yan? May tao ba dyan? Diyos ko, sino yan? Sino nandyan? Tumayo ako, lumapit sa bintana, pero hindi ko inangat ang kurtina. Pinakinggan ko lang ang bawat ingay. Mas lalong lumalakas ang kaba sa dibdib ko. Sa loob ng utak ko, bumalik ang imahe ng mga matang kumikislap sa gubat. Hindi totoo to. Baka pagod lang ako. Napaatras ako, halos mabitawan ng ilaw na hawak. Ang katahimikan ng paligid ay tila lalo lang nagpabigat ng sitwasyon. At sa loob-loob ko, alam kong may nagmamasid sa akin. Kinaumagahan, hindi pa man ako tuluyang nakakapag-ayos ng sarili. May marahang kumatok sa pintuan. Agad kong binuksan at bumungad si Aling Josa. May hawak na supot ng pandesal at mukhang may dala ring balita. Ivy, maaga akong napadaan. Pasensya ka na pero baka gusto mong almusalin ito. At saka may sasabihin din sana ako. Maraming salamat po. Ano po ba yun? May nangyari po ba? Kagabi kasi, may nawawala na namang hayop rito sa baryo. Mga manok, kambing, pati aso raw. Halos gabi-gabi na lang may nawawalang hayop. Ano po ang tingin ng mga tao? May mga nakakakita ba kung sinong kumuha? Wala eh. Kaya ngayon ang mas nakakatakot. Wala ni isang nakakita. Pero ang palaging napagbubunto na ng sisi ang pamilya Bautista. Natigilan ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa nakikita nilang kakaibang kilos o sadyang sanay na lang silang ituro ang pamilyang yun. Pero ramdam ko rin yung lungkot sa tinig ni Aling Josa. Para bang gusto niyang paniwalaan, pero ayaw niyang tanggapin ang posibilidad. Baka naman po may ibang dahilan. Pwede rin mga magnanakaw lang. Kung magnanakaw lang, ay bakit hindi nakikita ng iba? At saka walang kahit anong bakas. Para ring putol na tali ng hayop, walang nag-iingay. Sa isang iglap lang, wala nang alaga nila. Hindi ba't kakaiba yun? Tumingin siya sa akin ng diretso. Parang inaantay kung susuko ko sa mga babala. Ngunit kahit nanginginig pa rin yung loob ko mula sa panaginip nung gabi, mas pinili kong magpakatatag. Naiintindihan kong sinasabi niyo. Pero hindi pa rin sapat ang chismis para husgahan sila. Kailangan kong makita mismo kung ano ang totoo. Hindi na umimik si Aling Josa. Sa kanyang pagtalikod, ramdam kong mas lalo pa akong nahulog sa alo ng misteryo ng baryong yun. Hapon na, nang muli kong lakarin ang daan papunta sa bahay ng mga Bautista. Bit-bit ko ang folder at ilang tala. Pinaplano ko na kung paano sisimulan ng usapan para mas maging bukas sila sa akin. Ngunit bago pa ako makarating, napansin ko ang isang pamilyar na anino sa unahan. Si Lolo Sebio. Mabagal siyang naglalakad. Dala ang isang bayong na halatang mabigat. Nagtaka ako kung saan siya pupunta, kaya minabuti kong sundan siya nang hindi nagpapakita. Ano kayang dala niya? Tsaka, anong ginagawa niya sa gubat? Masundan ko nga siya nang hindi niya nalalaman. Lumiko siya sa makitid na daan papasok sa gubat. Doon mismo sa direksyon ng bahay ng Bautista. Habang papalapit, napansin kong mas lalong bumabagal ang hakbang niya. Saka lumingon-lingon sa paligid na para bang takot siyang may makakita sa kanya. Umakyat siya sa maliit na hagdan ng bahay at inilapag ang dala niyang bayong sa may pintuan. Hindi siya kumatok ng malakas kundi mahina lang. Ilang saglit, bumukas ang pinto at may kamay na kinuha ang bayong mula sa loob.
Hindi ko na aninag kung sino, pero sigurado kong isa sa mga Bautista. Bakit palihim masyadong ginagawa nila? Tsaka sabi ni Lolo Sebio, huwag silang lalapitan. Bakit yung nilalapitan ngayon? Anong meron? Tumitingin-tingin si Lolo Sebio sa paligid. Para bang sinisiguradong walang nakakakita. Napayuko siya saglit. May ibinulong na hindi ko marinig. Bago siya bumaba at muling naglakad palayo. Nanatili akong nakatago sa may likod ng puno at nagmamasid. Hindi ko alam kung bakit kailangang palihim ang lahat. At higit sa lahat, bakit si Lolo Sebio mismo ang nagdadala ng kung ano man yun. May hindi pang karaniwang ugnayan ang matanda sa pamilya. At lalo lang dumami ang tanong sa isipan ko. Matapos kong magkuble at masaksihan ang ginawa ni Lolo Sebio, nagpatuloy na rin ako. Hindi ko hinayaang maantala ang pagbisita ko. Kailangan kong tuparin ang tungkulin kahit may kaba sa dibdib. Pagdating ko sa bahay ng mga Bautista, sinalubong ako ni Tatay Amando. Nakatayo siya sa may pintuan, parang bantay na hindi ko pwedeng lampasan. Ikaw na naman, Iha. Ano na namang sadya mo ngayon? Kulang pa ba ang mga itinanong mo nung nakaraan? Sinagot naman namin lahat, di ba? Pasensya na po kung maiistorbo ko ulit kayo ngayon. Pero gusto ko lang kayong makausap ng maayos. Bahagi lang po ng trabaho ko na masiguro ang kalagayan ng inyong pamilya. Lumapit si Nanay Juana mula sa loob. Hawak ang basahan at parang hindi natuwa sa pagdating ko. Wala namang nagbago sa amin. Kung yan lang ang dahilan mo, hindi mo na kailangang bumalik. Naiintindihan ko po. Pero mas mainam kung makakausap ko kayo ng direkta. Makita ko ang paligid at marinig ang panig ninyo. Hindi ko naman ho kayo huhusgahan. Marami po akong kailangang malaman tungkol sa inyo. Nagkatinginan silang dalawa bago ko tuluyang pinapasok. Umakbang ako papasok sa loob ng bahay. At doon ko unang napansin ang kakaibang marka sa dingding. Mga bakas ng kuko. Mahahaba at malalalim. Para bang pilit kinayod ang kahoy. Pilit kong pinapakalma ang sarili. Iniisip na baka gawa lang ng hayop. Mayroon po ba kayong alagang aso o pusa? Mukhang may nagkamot dito ah. Wala naman po ang mga yan nung unang bisita ko ah. Wala. Matagal na walang hayop dito. Simple lang ang tono niya. Pero ramdam kong may bigat ang sagot. Nagpatuloy ako sa paglalakad papasok. Doon ko lang napansin, sa gilid ng dilim ng isang kwarto, ang mabilis na imahe ng isang bata. Nakaupo sa sahig, nakataling parang bihag. Napasinghap ako at agad na lumingon ulit para masigurado ang nakita ko. Ngunit nang tumutok muli ang mata ko sa gilid, wala na. Walang bata, walang anino. At wala ring bakas ng kahit na anong itinatago nila. Pinilit kong maging normal at umupo sa bangko nila. Habang nakaharap ako sa mag-asawa, ramdam kong hindi talaga sila komportableng kaharap ako. Pero mas ramdam ko ang malinaw na katotohanan. Merong bagay na itinatago ang pamilyang ito. Tatay Amando, Nanay Juana, may nakita akong bata sa loob kanina. Nakaupo po siya at nakatali. May itinatago po ba kayo rito? Bata, wala kang makikitang ganun dito bukod sa isa kong anak. Namalikmata ka lang siguro. Hindi po ako nagkakamali. Malinaw po ang nakita ko. Stress ka lang siguro. Pagod ang utak mo. Kaya kung ano-ano ang iniisip at nakikita mo. Hindi naman po ako pagod. May mga bakas din sa dingding. Malalalim na parang kuko. Kahit meron, gawa yan ng anak ko kapag nagwawala siya. Ay yung batang nakatali. Paano niyo po ipaliliwanag sa akin? Yung nakita mo? Kapatid ko yun. Naglalaro lang siya. Baka napagkamalan mo. Kapatid mo? Pero nakita ko na siya. Hindi naman ganun ang itsura niya sa nakita ko kanina. Huwag ka na nga magtanong. May mga bagay na mas mabuting hindi mo pakialaman. Makikialam ako dahil kailangan kong malaman kung ano bang meron sa pamilya niyo.
Bakit ayaw niyo akong sagutin kung wala naman palang mali? Dahil wala kang karapatang diktahan kami. Ang tungkulin ko po ay para sa mga bata. At kung may isa pang batang nandito na hindi ko kilala, bakit po siya nakatali at ayaw niyong ipakilala sa akin? Wala kang nakita. Huwag mong ipilit. Lumabas ako ng bahay ng mga Bautista nang nanginginig ang tuhod. Hindi ko man ipinakita, ramdam ko ang bigat ng boses ni Tatay Amando at ni Nanay Juana. Para bang bawat salita nila ay may kasamang babala na hindi nila kayang sabihin ng deretsahan. Hindi ko na namalaya ng oras. Nang tignan ko ang langit, madilim na at halos wala ng ilaw ang daan pa uwi. Habang naglalakad, bigla kong naramdaman na may sumusunod sa akin. Sa bawat yapak ko, may kasunod na tunog. Mahina pero siguradong nasa paligid lang. Pinilit kong wag lumingon, ngunit lalo lang bumilis ang tibok ng dibdib ko. Diretso lang, Ivy. Huwag kang hihinto. Huwag kang lilingon. Napakapit ako sa bag habang pinipilit bilisan ang lakad. At sa gilid ng landas, sa pagitan ng madidilim na puno, nakita ko muli ang kumikislap na mata. Hindi lang isa, kundi marami. At nung gabing yun, hindi na sila ordinaryong mga mata. Pula ang ningning nila, matalim at nakatutok lahat sa akin. Hindi ako nag-iisa. May mga nakatingin sa akin. Gusto kong tumakbo, pero parang natigilan ang mga paa ko. Ang mga matang yun, pareho nang nakita ko noon. Ang parehong titig na parang gutom at matyagang naghihintay. Napalunok ako ng laway. Pilit nilalabanan ang takot. Isa lang ang malinaw sa akin habang naglalakad papalayo. Hindi lang ako sinusundan. Pinagmamasdan nila ako at hinihintay ang tamang oras ng pag-atake. Kinabukasan, hindi ako mapalagay kaya dumiretso ko sa barangay hall. Umaasang may makikita akong sagot sa mga papel na naroon. Isa-isang binuklat ni Kapitan ang mga lumang talaan. Pinahiram niya sa akin ng ilang folder na halos kupas na ang tinta. Doon ko nakita ang sunod-sunod na pangalan ng mga batang biglang nawala sa mga nakaraang taon. Hindi lang isa o dalawa, kundi marami. At laging may pagitan ng 3 hanggang 4 na taon ang bawat kaso. Bakit walang malino na resulta? Puro unresolved ang nakalagay Lahat ng kaso, walang nakikitang witness. May ilan lang napahapyaw na ulat. Huling nakita ang bata malapit sa gubat. May mga aso raw na umaalulong buong gabi. May naririnig na iyak pero pagdating ng umaga, wala na. Habang pinagmamasdan ko ang listahan, nanindig ang balahibo ko. Karamihan sa mga pangalan ng batang nawawala, halos magkakakilala at magkakapitbahay. Pero iisa lang ang pattern. Lahat sila, huling naitala sa parehong lugar. Lahat? Palaging malapit sa bahay ng mga Bautista. Napapikit ako. Hindi ko alam kung aksidente lang o may kinalaman talaga ang pamilya. Pero malinaw ang nakasulat. May paulit-ulit na misteryo sa baryong yun at walang gustong umamin sa katotohanan. Isinara ko ang mga folder. Kung totoong hinala ko, mas malalim pa ang kasong yun kesa sa inaakala ko. Kinahapunan, nagtungo ako kina Aling Josa. Nandun siya, nagwawalis sa labas ng bahay. Nang marinig ang tanong ko, agad niyang iniwas ang kanyang tingin. Aling Josa, totoo po ba? Lahat ng batang nawawala, huli silang nakitang malapit sa mga Bautista? Kung gusto mong malaman ng totoo, oo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Lahat sila. Sa gubat laging huling nakikita. At sa dulo ng gubat na yun, bahay ng Bautista ang nandun. Pero bakit walang nagsasalita? Bakit walang gustong magsumbong sa inyo kung totoo nga? Dahil lahat kami natatakot. Natatakot kami sa kaya nilang gawin sa oras na magsalita kami.
Ang sino mang magtangkang magsumbong, bigla na lang may nangyayari sa kanila. Madalas nagkakasakit ng malubha. Kaya ang mga tao, mas piniling manahimik kaysa maging susunod na biktima. Kung ganon, bakit hindi na lang sila paalisin? Hindi ganun kasimple. Ang pamilya nila, parang ugat ng punong hindi basta mabubunot. Kung matalino ka, Ivy, titigil ka na sa ginagawa mo. Huwag mong pilitin na hanapin ang sagot. Minsan, mas ligtas ang walang alam. Hindi na po siguro magiging ganong kadali yon. Ngayong may mga nalalaman na ako. Kung ganon, lagi ka nalang mag-iingat kung ayaw mong may mangyaring masama sa'yo. Hindi na talaga ako mapakali hanggang sa makauwi ako ng bahay. Maghapon akong nag-iisip tungkol sa maraming bagay. Gabi na nun, tahimik ang lahat. Hanggang sa may biglang kumalabog sa pinto. Napatingin ako, may pulang likido na unti-unting dumudulas pababa sa kahoy na pinto. Sa unang tingin parang pintura. Pero sa amoy, malinaw na dugo yun. Diyos ko, sinong gumawa nito? Dali-dali kong binuksan ang pinto at nakita ang mga bakas ng paa. Basa, sariwa, at nagiiwan ng pulang marka sa lupa. Hindi ko na inalintana ang takot. Sinundan ko ang mga yapak. Ang mga marka, diretso papunta sa gubat. Sa bawat hakbang, lalong humihigpit ang dibdib ko. Pero hindi ako tumigil. Kailangan kong malaman kung sinong may gawa nito. Habang sinusundan ko ang bakas, ramdam kong hindi lang ako ang nagmamasid. May presensya sa paligid, malamig at mabigat. Parang mga matang laging nakasunod, hanggang sa tuluyan ng lamunin ng dilim ng gubat ang aking mga yapak. Hindi na ako tumuloy sa takot na baka kung ano pang mangyari sa akin sa loob ng gubat. Kinabukasan, hindi na muna ako nagpunta sa mga bautista at hinayaan ko munang lumipas ang isang araw. Gabing-gabi noon nang mapansin kong lumabas si Lolo Sibyo mula sa kanyang bahay. Bit-bit niya ang lumang bayong. Mabagal ang lakad, pero halatang may pinupuntahan siya. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang hinihila ako ng kuryosidad na sundan siya. Ano na naman ang dala mo, Lolo Sebio? At bakit laging sa gabi ka umaalis? Dahan-dahan akong sumunod, pinipigil ang bawat ingay ng aking mga paa. Malalim na ang gabi at ang buwan ay bilog na bilog. Huwag kang magpapakita, Ivy. Sundan mo lang. Huwag mong ipaalam na sinusundan mo siya. Lumiko siya papasok sa gubat. Dala pa rin ang bayong na para bang punong-puno yun sa sobrang bigat. Mas lalo kong nanlumo nang mapansin kong papunta siya sa mismong kinaroroonan ng bahay ng bautista. Ngunit imbis na dumiretso sa pintuan, lumihis siya sa may masukal na parte ng gubat. May tinahak siyang daan na halatang hindi basta nalalaman ng kahit na sino. Diyos ko, saan ka ba talaga pupunta? Muli ko siyang sinundan. Doon ko lang napansin ang liwanag ng apoy sa malayo. May nagliliyab na sulok. May mga tinig na tila umaawit. Mababa at parang nagmumula sa kinailaliman ng lupa. Ano yun? May nagdadasal ba? Bakit hindi ko maintindihan? Napalunok ako. Mas dinoble ang aking pag-iingat. Dahil alam kong ang hakbang kong yun, maaaring magdala sa akin sa kasagutan na matagal ko nang hinahanap o sa kapahamakan na hindi ko na kayang takasan. Mula sa aking pinagtataguan sa likod ng isang punong malapad, nakita ko ang liwanag ng apoy na kumikislap sa gitna ng gubat. Doon nakapalibot sina Tatay Amando at Nanay Juana. Kapwa nakasuot ng puting damit na tila may nakasulat na kakaibang simbolo. Nakasalampak sila sa lupa, nakapikit, paulit-ulit ang bulong. Sa gitna ng ritual, kinuha ni Tatay Amando ang laman ng bayong ni Lolo Sibyo. Isang inahing manok. Walang pag-aalinlangan,
Hinawakan niya ito at biglang pinugutan. Namilog ang mga mata ko habang dumaloy ang dugo sa isang mangkok na may mga ukit. Hawak-hawak ni Nanay Juana ang sisidlan at saka ito inangat, parang inaalay sa buwan. Sa liwanag ng gabi, sa dugo ng hayop, tanggapin mo ang aming alay. At nang matapos, parehong uminom sina Tatay Amando at Nanay Juana mula sa mangkok. Ang dugo, dumaloy sa kanilang labi na parang isa yung banal na alak. Ang mga mata nila, nagniningning sa kakaibang pulang liwanag. Diyos ko, nagre-ritual sila? Hindi sila normal? Napaatras ako ng kaunti, ngunit halos bumagsak ako nang matalisod ako sa isang bato at muntik na akong mabisto. Pinilit kong wag huminga ng malalim at hindi mag-ingay. Natigilan ang lahat ng naroroon. Para bang may naamoy sila. Pero makalipas ang ilang segundo, nagpatuloy muli ang kanilang seremonya. Ako naman, nanatiling nakabaon sa aking pinagtataguan. Ramdam ang pawis na dumadaloy sa aking likod. Nakita ko sina Rosel at ang kapatid niyang si Ruel. Pareho silang nakapwesto sa gilid ng bilog at nanonood lang. Si Rosel, umiiyak. Nanginginig habang pilit na inaabot ni Nanay Juana ang mangkok sa bibig niya. Mukhang ayaw niya yung inumin. Ayoko! Nanay, ayoko! Kailangan mo, anak. Bahagi ka nito. Bahagi tayo ng dugo. Pero ayoko na po niyan! Hindi ako nabubusog sa ganyang uri ng dugo! Ito na lang ang pwede nating gawin para hindi tayo manghina. Hindi tayo pwedeng basta na lang pumatay ng mga tao tulad ng gusto mo. Hindi tayo tulad ng iba, Rosel. Yan ang pakatatandaan mo. At hindi tayo tutulad sa kanila. Pilit ipinapainom ni Nanay Juana kay Rosel ang dugo mula sa mangkok. Ngunit itinulak niya yon at umiyak ng mas malakas. Hindi! Ayoko na niyan! Matuto kang tumanggap. Kung hindi, mapipilitan kami ng tatay mong pabalikin ka sa sulo at dun ka mamatay. Kumalabog ang dibdib ko. Gusto kong lumabas. Gusto kong pigilan sila. Pero alam kong isang maling galaw lang ay katapusan ko na. Anong gagawin ko? Kung tatawag ako ng tulong, baka huli na. Kung aakto ako ngayon, baka ako naman ang mamatay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakapalibot ang pamilyang Bautista sa bilog ng apoy. Ninasab nila ang hilaw na manok. Nilalapa ang laman habang tumutulo ang dugo sa kanilang mga labi. Ang tunog ng butong binabali, umahalo sa malamig na hangin ng gubat. Ngunit si Rosel, nakatayo sa gilid, hindi makapaniwala sa ginagawa ng magulang at tila may ibang gusto. Hindi ko kaya to! Hindi ako ubuhay sa manok! Hindi ako hayop! Ang gusto ko ay dugo at laman ng tao! Sino ba naman mabubusog sa kakarampot na laman ng hayop na yan? Tumahimik ka, Rosel. Mas ligtas to. At mas mainam kaysa naman kumuha tayo ng tao sa labas at mapukulan naman sa atin ang mga usap-usapan. Kahit sa mga bagay na wala naman talaga tayong kinalaman. Hanggang kailan tayo kakain ng ganito? Hanggang kailan tayo magtatago? Hindi ako katulad ninyo! Gusto ko ng totoong pagkain! Huwag niyo akong gawing alipin ng takot ninyo! Rosel, kaya nga tayo umalis kung saan tayo nanggaling para makaiwas na sa gulo. Huwag mong dalhin dito ang likas doon. Nag-usap na tayo, di ba? Hindi na tayo gagawa ng mga bagay na ikakapahamak natin. Alam ko kung bakit! Dahil duwag kayo! Mga duwag kayo! Kaya wala kayong ibang gawin kundi tumakas at tumiwas! Ramdam kong lalong lumamig ang paligid. Sa bawat salitang binitawan ni Rosel, parang may binubuksang sugat na matagal nang tinatakpan. Hindi ko na kayang manahimik. Lumabas ako mula sa aking pinagtataguan.
dahil gusto kong malaman kung ano bang totoo tungkol sa pamilya nila. Tama niya! Sabihin niyo sa akin kung anong totoo. Ano ba kayo? Anong ginagawa niyo? At higit sa lahat, bakit kayo nagtatago rito? Napalingon sila. Nagulat sa biglaan kong pagsulpot at sandaling walang kumibo ni isa sa kanila. Ang tagal kong nakatayo sa harap nila at mukhang hindi nila alam kung paano nila ako sasagutin. Hindi mo kami maiintindihan. Huwag ka nang manghibasok kung ayaw mong mapahamak. Umalis ka na rito. Subukan niyong ipaintindi sa akin. Nakita ko lahat ng ginawa niyo. Kinain niyo ng buhay ang manok. Bakit kayo nagre-ritual? Para saan? Yan lang bang kaya niyong gawin? O kayo talaga ang pumapatay ng mga bata rito? Hindi kami pumapatay ng mga bata. Paano kung paniniwalaan yan? Kung lahat ng ebidensya, lahat ng sinasabi ng mga tao rito, patungo sa inyo. Kanila ko pa talaga nararamdaman na may sumusunod sa akin. Talagang ang pagkaalamera ka. Kahit ilang beses ka na naming sinabihang huwag na huwag kang lalapit sa pamilyang to. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit ka nandito, Ivy. Pero bakit ba ayaw mo akong palapitin? Pinoprotektahan mo ba sila? Kakampi ka nila kung ganon? Dahil alam ko kung sino at ano sila. Kung hindi kayo, sino ang pumapatay? Sino ang kumukuha ng mga bata? Hindi kami ang may gawa. May iba pa. May mga aswang na hindi marunong magtago. Mga hayok. Sila ang kumukuha nun at hindi kami. Pero bakit hindi kayo nagsalita? Bakit tinayaan yung lahat ng tao, pati ako, isipin na kayo ang salarin sa mga nangyayari dito? Dahil hunted kami. Simula pa sa sulo. Mga albularyo ang humahabol sa amin mula roon dahil sa gulong kinasasangkutan ng lahi namin. Pinalayas, pinugutan ng kapatid, sinunog ang aming tahanan. Kaya't nang makarating kami rito, pinili naming manahimik. Mas madaling manahimik kaysa muling usigin ng mga tao. Kaya nagtago kayo sa likod ng takot ng iba? Oo, kung kami ang pagbintangan ng mga nangyayari dito, mas ligtas kaming hindi pansinin. Sa takot na baka may gawin kami hindi maganda sa kanila. Pero ang totoo, hindi talaga kami ang gumagawa ng mga kababalaghan dito sa baryo. Ligtas? Yan ang tawag ninyo sa ganito? Ligtas pero gutom? Ligtas pero nakakulong sa dilim? Mas mabuti bang sumama sa mga tunay na kumakain ng tao? Rosen, hindi mo kailangan. Huwag kang makialam! Hindi mo alam ang pakiramdam ng dugo na kumukulo sa lalamunan. Ang pakiramdam ng gutom na hindi natatapos kahit anong gawin mo. Pero masama ang pumatay ng mga inosenteng buhay. Masama man o hindi, wala akong pakialam. Mahirap magdiis sa gutom na pwede naman magawa ng paraan. Ayoko ng hayop! Walang lasa! Hindi nakakabusog! Alam mo sa sarili mong hindi pwede yan. Nang dahil sa sinasabi mong yan, mas napapatunayan ko na ngang kayo ang may kagagawa ng mga pagkawala ng mga bata rito. Dahil gutom ka at ayaw mo ng hayop kundi tao, malamang sa malamang, ikaw ang kumukuha sa kanila. Tama na. Ivy, makinig ka. Alam ko mahirap paniwalaan, pero hindi sila ang pumatay. Ipinagtatanggol ko sila dahil buhat nang dumating rito sila. Hindi ko sila hinusgahan at inalam ko ang totoo. Hindi sila tulad ng mga aswang na iniisip mo. Pero bakit, Lolo? Bakit mo sila pinagtatakpan? Dahil hindi lahat ng aswang ay pare-pareho. May ilan na nagtatago upang mabuhay. May ilan na lumalapa upang maghari. Ang pamilya Bautista, takot sila. Hindi sila hari ng gabi. Kung sila itatapon muli, mas malaking panganib ang darating. Kapag nawala sila rito, mas malayang makapapatay ang mga kalahin nila rito sa baryo. Ginagawa ko ang lahat ng ito kapalit ng proteksyon ko. Eh bakit hindi nilang patayin ang mga kalahin nila kung ganon? Hindi mo ba alam ang sinasabi mo, Ivy? Kapag kinalaban sila, para mo na rin inilagay ang isang paa mo sa hukay. Huwag niyo na akong lokohin at paikot-ikutin. Kayo lang ang gumagawa ng mga nangyayari sa lugar na to. Ang mga hayop at batang nawawala. Kayo yun lahat. Sa mga hayop, oo. Pero sa mga batang sinasabi mo, hindi.
See? Kaya niyong gawin sa tao ang kung ano mang ginagawa niyo sa hayop. Ivy, Huwag niyo akong pigilan magsalita. Ngayon, napagtanto ko ng lahat. Kayo rin ang dahilan ng pag-alulong ng mga aso sa gabi. Yung mga mata sa dilim, kayo rin yun. Hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko. Naiintindihan kong kayo ang ugat ng lahat ng takot rito. At kung kami nga, ano naman? Rosel, inosente ang mga yon. Inosente? May alam ka ba sa gutom na hindi nauubos? Sa mga gabing pakiramdam mo'y mamamatay ka kung hindi mo kukuha ang dugo? Alam mo ba kung paano kumulo ang sikmura at lalamunan namin sa bawat patak ng laman ng tao? Hindi sapat na dahilan ng gutom para pumatay. Para sa'yo. Pero sa amin, yun ang hangganan ng buhay o kamatayan. Rosel, tama na. Hindi, Tay! Bakit pa tayo magtatago? Bakit pa tayo magsisinungaling? Oo. Gusto ko ng laman ng tao. Oo. Gusto ko ng dugo nila. Kung sila ang sagot sa gutom ko, bakit hindi? Napakasama niyong lahat. Kailanman hindi kayo naging mabuti kahit ano pang pagmamalinis ang gawin niyo. Alam ko kung ano ang totoo. Baka nga. Pero baka hindi rin. Pero sabihin mo nga. Ano naman ngayon? Wala kang magagawa. Wala kang lakas para pigilan ako o para pigilan kami. Ano ba pagmamalaki mo? Sa tingin mo ba kaya kang iligtas ng trabaho mo? Ano ka nga ulit? Social worker. At anong gusto mo? Tulungan kami? Alam mo ba talaga kung anong klaseng tulong ang kailangan namin? Buhay! Buhay ang kailangan namin. Kaya mo ba yung ibigay? Kaya mo ba talaga kaming tulungan? Di ba hindi? Sana nung una pa lang, hindi mo na talaga ipinilit ang sarili mo rito. Hindi sana aabot sa ganito. Kasi akala ko nga, mga normal kayong tao na nangangailangan ng agarang tulong. Pero hindi pala. Dapat nga talaga kami layuan. Pero masyado kasi makulit eh. Talagang gusto mong lumapit sa amin kahit marami na palang nagbabawal sa'yo. Tama na mga palusot. Isusumbong ko kayo. Kailangan malaman ng lahat kung anong klase mga halimaw ang nagtatago rito. Anong sinabi mo? Hindi ako mananahimik. Hindi ko hahayaang may sumunod pang bata o hayop na mawala. Pagbalik ko, ipagsisigawan ko sa buong baryo ang totoong tungkol sa inyo. Huwag mong gagawin yan. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Alam ko ang tama. At ang tama, sabihin sa lahat ang nakita ko rito. Nag-iba ang timpla ng mag-asawa. Ang dating mababang tinig ni Tatay Amando, unti-unting tumalim. Ang mga mata niya, nagdilim, para bang may apoy na nakatago sa ilalim ng kanyang balat. Akala mo ba'y ligtas ka kung gagawin mo yan? Hindi mo alam kung sino talaga ang tunay na kalaban dito. Ikababatay mo lang yung gagawin mo. Kung isusumbong mo kami, mas lalo mo lang pinapahamak ang sarili mo at ang ibang tao. Tsak na darating ang mga tunay na halimaw na sinasabi mo. Mas lalo mong itutulak ang buong baryo sa gulo. Eh di lalaban kami. Hanggang sa mapusa kayong lahat. Mas mabuti ng labanan kayo kaysa hayaan. Hindi mo kami basta may susumbong. Dahil hindi ka na makakaalis dito ng buhay kung yan ang gagawin mo. Hindi ako natatakot. Sa gabing yun, nakita ko ang tunay na mukha ng panganib. Hindi sila mga nilalang na nagtatago. Sila'y hayok na handang pumatay para itago ang kanilang lihim. Lalong tumindi ang bigat ng gabi. Habang nagngangalit sina Tatay Amando at Nanay Juana, ngumisi si Rosel. Para bang naisip na niya ang kasagutan sa kanyang matinding gutom. Mukhang ikaw na ang sagot sa kumakalampong sikmura para hindi ka na makapagsumbong. Mas mabuti ka pa sa mga manok na ipinipilit nila sa akin. Huwag mong subukan. Rosel, huwag! Anak, hindi pwede yung sinasabi mo. Huwag mong kalimutan ang panata natin. Panata? Sa tingin niyo ba may pakialam ako sa panatang yun? Hindi pwedeng basta-basta mo nalang baliin yon. Tigilan niyo ako! Matagal na akong gutom. Kung ayaw niyong umamin sa totoo nating pagkatao, ako na lang ang kikilos!
Dahan-dahan siyang lumapit. Pulang-pula ang mga mata. Ang ngipin niya ay unti-unting lumitaw. Hindi siya pinigilan ng kanyang mga magulang marahil dahil galit na din sila sa pagbabanta kung isusumbong ko sila at parang hinayaan na lamang ang anak. Ngunit nang ilang dangkal na lang yung layo niya, biglang kumislap ang suot kong amulet. Ang lumang palawit na inaabot sa akin ng aking lola bago sa pumanaw. Noon, sinabi niya lamang na huwag ko itong iwawala dahil ito'y tagabantay. Hindi ko inisip na may kakayahan pala yun, kaya ayaw niyang ipahubad sa akin. Ano yun? Bakit hindi ako makalapit? Ano nangyayari, Rosella? Ano ginawa mo, ha? Bakit hindi kita malapitan? Wala akong ginagawa. Nakatayo na nga lang ako rito. Hindi mo pa rin ako maabot? Bakit lumiliwanag yung nasa leeg mo? Ano yan? Sinubukan niya ulit lumapit sa akin pero hindi niya pa rin nagawa. Napaatras siya. Parang may init na dumidikit sa kanyang balat. Pati sina Tatay Amando at Nanay Juana sumubok lumapit. Ngunit agad ding umatras. Para bang may pader na hindi makita na humaharang sa kanila. Napatitig sila sa akin. Gulat at galit. Saan mo nakuha yan? Yan siguro ang dahilan kung bakit hindi ka namin malapitan. Kunin na rin ang mawala ang proteksyon niya! Yun ay kung makukuha niyo to. Malakas ang kutob ko na hindi lang yan ang pumoprotekta sa kanya. Kailangan nating mapatay ang babae yan bago pa malaman ng lahat. Mukhang hindi ako ganong kadaling lapain. Kumigpit ang kapit ko sa amulet habang unti-unting gumaan ang dibdib ko. Sa unang pagkakataon, ako naman ang nakangisi. Hindi pa rin sila sumusuko. Sa kabila ng kumikislap na amulet, muling sumugod si Tatay Amando. Kasunod si Nanay Juana. Ang mga mata nila ay nanlilisik. Parang hayop na nakawala sa hawla. Mabilis akong umatras. Halos madapa sa ugat ng puno, pero pinilit kong tumayo. Tumakbo ko, kasing bilis ng tibok ng puso ko. Ang bawat hakbang nila'y parang kulog na humahabol. Ang hininga nila'y parang mababang halinghing na umaalingaw-ngaw sa dilim. Sige lang, Ivy! Takbo lang! Kahit saan ka mapunta, hahabulin ka namin! Huwag niyong hayaang mawala sa paningin niyong babaeng yan! Hindi siya pwedeng makatakas! Bumalik ka rito, Ivy! Hindi ako pwedeng tumigil. Hindi nila ako pwedeng mahuli. Ang gubat ay parang walang katapusan, ngunit nakita ko rin ang daan palabas. Tinakbo ko yon hanggang sa marating ang maliit kong apartment. Sa sandaling yon, parang yun lang ang ligtas na lugar para sa akin. Agad kong isinara at nilock ang pinto. Kumandusay ako sa sahig. Habol ang hininga. Nanginginig pa rin yung mga kamay. Sa labas, naroon pa sila. Ramdam ko ang presensya nila. Ang bigat ng titig na pilit sumisilip kahit sa dingding. Hindi ka makakalabas, Ivy! Hindi ka makakapagsumbong! Hindi namin nahayaang makalabas ka pa ng kwartong yan! Ang boses niya ay malamig, puno ng pangako ng kapahamakan. Pilit kong ipinakalma ang sarili, pero ang amoy ng usok at dugo na naiwan sa damit ko'y nagpapaalalang hindi yon bangungot. Totoong may mga halimaw na nakabantay sa labas ng aking pintuan. At ang bawat oras na daraan ay maaaring maging huling gabi ko na. Halos hindi ako makahinga sa loob ng maliit kong apartment. Ang pintuan ay nanginginig sa bawat hampas. Parang bibigay anumang sandali. Sa labas, naririnig ko ang mga tinig nila. Humahalo sa hangin. Mababa, parang alingaw-ngaw ng gutom. Hindi nagtagal, lumipat sila sa bintana. May kumatok, mabagal sa una, tapos biglang malakas at naging paulit-ulit. Ivy, buksan mo na! Hindi ka namin sasaktan kung makikipagkasundo ka lang ng maayos sa amin. Hindi! Hindi mo ako mauuto! Magiging madali lang naman ang lahat ng to sa atin, pare-parehas kung mananahimik ka na lang. Hindi! Ayoko! Hindi ako mananahimik sa kung anong klase kayo. Masarap ka siguro.
Mas masarap ka pa kaysa sa lahat ng pinapakain nila sa akin. Nakadikit ang mukha niya sa salamin. Ang mga mata niya ay kumikislap at kulay pula. Parang apoy na naghihintay ng pagkakataon. Ngumisi siya, mabagal, at ipinakita ang matutulis na ngipin. Sa bubong, may bigla namang kumalabog. Gumapang ang mga yabag, paikot-ikot. Parang may hayop na gustong bumaba sa pamamagitan ng pagbutas ng bubungan ko. Sa kabilang gilid, si Nanay Juana, bumubulong ng hindi ko maintindihan. Ang bawat salita ay parang sumisingaw sa hangin, nakakapangilabot at nakakapanghina. Walang makakaprotekta sa'yo rito! Lahat ng sulok ng apartment ko ay parang binubulabog. May kumakalmot sa dingding, may kumakaskas sa bintana, may kumakatok sa pintuan. Walang ligtas na bahagi. Ngunit hawak ko pa rin ang amulet. At sa bawat kislap nito, parang may humaharang na hindi nila masira. Kahit nakapaligid sila, hindi sila makapasok. Sa dilim, naglaban ang kaba at tibay ng loob ko. At sa gitna ng lahat ng ingay, ang alam ko lang, hindi pa sila titigil. Habang mahigpit kong hawak ang amulet, bumalik sa akin ang mga salita ng aking lola noon. Sabi niya, ito raw ay tagapagbantay, laban sa mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Darating daw ang panahon na maiintindihan ko kung bakit mahalagang wag itong mawala, lalo na kapag dumating ang gabi na mangilid ang dugo. Noon, hindi ko yun pinaniwalaan. Akala ko'y kwento lang. Ngunit ngayong nagliliwanag ito at pinipigilan ng mga halimaw sa labas, alam kong tama siya. Yun nga ang aking kalasaga. Magdamag akong gising at magdamag din silang nasa labas. Nang magsisimula ng lumiwanag, doon lang sila nawala. Kailangang may gawin ako. Oras na para gawin ang mga bagay na itinuro sa akin ni tatay noon. Nang mag-umaga, hindi ako nag-aksaya ng oras. Ang mga halimaw na nasa paligid ay maaaring maghihintay lang ng oras. Hindi na rin ako maaaring umasa na palaging poprotektahan ako palagi ng amulet. Kaya binuksan ko ang bag na may laman ng mga bagay na binigay ni tatay. Una kong nilabas ang isang lumang 45 na baril. Mabigat ito sa kamay. Pero sanay na sanay ako dahil ilang beses niya akong pinaputok noon sa bukid. Katabi nito, isang kahon ng mga bala na pinanday niya mismo. Hindi ito basta-basta bala. Pilak ang dulo. Ang mismong metal na kinatatakutan ng mga aswang. Isa-isang ipinasok ko ang mga bala sa chamber. Ang bawat click ng metal, parang tibok ng puso kong unti-unting tumitibay. Kasunod nun, inilabas ko ang maliit na bote ng banal na tubig. Hindi man ito kasing lakas ng bala. Alam kong sa tamang oras, magiging apoy ito laban sa mga nilalang na hindi kayang lapitan ang mga banal na bagay. Isinabit ko rin ang rosaryo sa aking leeg, kasama ang amulet. Habang inaayos ko ang lahat ng yon sa aking bag, hindi ko maiwasang maalala ang tinig ng aking tatay. Lagi niyang sinasabi na hindi lahat ng laban ay pwede mong iwasan at hindi lahat ng halimaw ay nasa panaginip lang. Kung minsan, ang mismong dugo mo ang hahamon sa kanila. Kaya't sa gabing yon, alam kong handa na ako. Dumating ang gabi at sa unang pagkakataon, hindi ako natakot sa dilim. Sa halip, dala ko ang tibay ng loob. Sa kabilang panig, alam kong naghahanda rin yung bautista. Sa labas ng aking apartment, muling dumating ang kanilang mga yabag. Mabibigat, matitinis, parang mababang alon ng dagat na papalapit. Naramdaman ko ang presensya nila bago pa man sumilip sa bintana. Ang mga mata nila'y pula, mas maliwanag kesa dati. Parang sabik na sabik ng wakasan ako. Lumabas ka, Ivy! Hindi ka makakatakas ngayong gabi! Hindi ka pwedeng mabuhay dalang nakita mo. Buksan mo na! Hindi ko na kayang maghintay na makain ka. Kung gusto niyo akong patayin, hindi rito. Alam niyo sa sarili niyong oras na galawin niyo ako rito. Malalaman ng buong baryong itinatago ninyo. Kahit saan pa tayo magharap, isa lang ang kahihinatnan mo. Mamamatay ka pa rin! Mabilis akong tumakbo palabas ng bahay. Ang baril nasa kamay, ang bag na puno ng armas ay nakasabit.
Sa dilim ng kalsada, narinig ko ang mga yabag nilang sumusunod. Hindi sila nag-atubili. Parang mga lobo silang kumakawala mula sa kulungan. Pinatakbo ko sila, papasok sa gubat, sa mismong pusod kung saan nagsimula ang lahat ng kanilang ritual. Doon, walang makakarinig at walang ibang madadamay. Habang palalim ng palalim sa gubat, ramdam kong mas lumalakas ang tibok ng puso ko. Handa silang pumatay. At handa akong lumaban. Sa gitna ng gubat, ramdam ko ang bigat ng bawat yabag. At mula sa dilim, si Rosel ang unang lumitaw. Ang anyo niya ay hindi na lubos tao. Ang kanyang balat ay nangingitim. Ang kanyang mga matay halos kumikislap sa pula. Ang mga kuko niya ay humaba. At ang panga niya ay bumuka na parang gutom na hayop. Hindi ka makakatakas, Ivy. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natitigman ang laman mo. Subukan mo, Rosel! Huwag kang puro salita! Talagang sinusubukan mo ako, ha? Bakit naman hindi? Gayong mas mananaig ang liwanag sa dilim. Talaga lang, ha? Tingnan na lang natin kung masabi mo pa yan sa oras na nangihina ka na. Sumugod siya ng mabilis, parang kidlat na bumaba mula sa ulap. Umilag ako at nilabas ang baril ko. Pinaputukan ko siya ngunit sa likod lang tumama. Napaatras siya dahil doon habang tumawa. Yan ba ang pinagmamalaki mo? Hindi mo ako matatalo sa bala lang. Mas malakas ako ngayon. Hindi ako papayag na ikaw ang magdikta ng magiging katapusan ko. Sige lang, Ivy. Ilabas mo ang tapang mo. Isa pang putok pero mabilis siyang nakaiwas. Sa halip tumalon siya, halos lumapag sa likod ko. Ramdam ko ang hangin ng kanyang mga kuko na muntik nang dumapo sa aking leeg. Agad kong inihampas sa kanya ang rosaryo. At sa saglit na lumapat yon sa kanyang balat, umusok ang laman niya. Ano yan? Bakit ang init? Isang bagay na alam kong hindi mo kayang hawakan. Dahil baka ikamatay mo. Lumayo ka sa Rosario, Rosel! Huwag mo hayaang madikit ang kanyan! Umatras siya, nanginginig sa galit, ngunit hindi siya tumigil. Lalo siyang naging mabangis. Ang katawan niya ay mas lalo pang nagbago. Ang binti niya ay naging baluktot, parang hayop na handang tumalon. At sa kanyang mukha, hindi na makita ang inosenteng babae. Isa na siyang halimaw na gutom sa dugo at laman. Habang nakikipagpalitan ako ng galaw kay Rosel, narinig ko ang isang tinig, malamig, mababa, at mas nakakapangilapot. Tama na ang laro, anak. Akin na siya. At ako na ang papatay sa babae niyan. Pero nagsisimula pala ako sa pakikipaglaro ko sa kanya, Nay. Wala na tayong oras. Kailangan natin siyang mapatay agad. Hindi ka na makakatakas, Ivy. Walang magliligtas sa'yo rito. Kahit anong sigaw pa ang gawin mo! Hindi ko kailangan na magliligtas sa akin. Ako mismo ang lalaban sa inyo. Binunot ko ang bote ng banal na tubig at inihagis sa kanya. Tumalsik yon sa kanyang braso at agad siyang napaigig. Ang laman niya ay bumula, parang sinusunog ng apoy. Isusumpa kita! Sige! Subukan mong lumapit sa akin na magkaalaman tayo! Nay! Huwag ka magpapadag sa kanya! Alam mo kung ano kakayahan natin! Tumigil ka na, Ivy! Kahit anong gawin mo, mamamatay at mamamatay ka pa rin! Bakit hindi ka na lang sumuko? Umalis dito at kalimutan ang lahat ng nalalaman mo! Saka ka bumalik sa pinanggalingan mo! Tapos ang usapan! Hindi! Nandito na ako! Bakit hindi ko pa kayo tatapusin? Saan mo ba kinukuha yung tapang mo, ha? Hindi nyo alam kung anong dugong meron ako. Sino ka ba talaga? Social worker ka ba talaga o isa ka sa mga... Huwag mong sabihin isa ka sa mga albularyo mula sa sulo na layuning ubusin ang lahi namin. Hindi ako albularyo. Pero oo, galing din ako ng sulu. Yun ang totoo. At anak ako ng isa sa mga albularyong kinatatakutan ninyo. Sinasabi ko na nga ba? Papatayin kita! Huwag kang lalapit!
Hindi ako nag-atubili. Dinikit ko ang rosaryo sa kanya. Ang liwanag nito'y nagbukas ng kaunting agwat. Ngunit masyado siyang mabilis. Sumugod siya. Ang mga kuko niya'y halos dumapo sa aking dibdib. 2 bala ang dumapo sa kanyang balikat at hita. At kahit natamaan siya, hindi siya tuluyang bumagsak. Ang dugo mo ang magiging kalakasan namin lahat! Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa gubat. At sa dilim, naramdaman ko ang ibang presensya. Hindi lamang sila ang naroon. May mga matapang nakatingin. Tahimik ngunit gutom. Hanggang sa dumating na rin ang iba pa nilang mga kasama. Ivy, pasensya na, pero kailangan kong tapusin to. Nung una, akala ko talagang matutulungan mo kami na sa wakas may tatanggap na sa amin dahil nagbabago na kami. Pero hindi pala. Tulad ka rin ng iba na hinusgahan kami. Pinipilit ko na ulit na maging tao, pero mukhang kailangan ko talagang yakapin ang pagiging halimaw ko. Dahil kung hindi, matatapos kaming lahat dahil sa pagiging pakialamera mo! Hindi ko kayo pwedeng hayaang mabuhay. Lalo na si Rosel. Dahil malaki kayong banta para sa mga inosenteng tao. Matagal na kaming tumigil sa mga bagay na pinaparatan mo. Pero mapipilitan akong pumatay ulit alang-alang sa kaligtasan ng pamilya ko. Kung talagang tao ka pa, Amando, hindi mo ako papatayin. Kung talagang desidido kang magbago, hindi kanya nagagawin mo. Hindi ko na kayang balikan ang pagkatao ko. Pero hindi ko rin kayang ulitin ang mga kasalanan ng mga kasama ko. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka para sa tama. Huwag para sa kanila. Itinaas niya ang kamay niya. Mahaba at matalim ang kuko. Handang ibaon sa akin. Tumigil ako. Nakatingin sa kanya. Habang hawak ang baril, umiling siya. Nanginginig. Ramdam ko ang bigat ng kanyang konsensya. Halos nakalapit na siya. Ang kuko niya ay ilang pulgada na lang mula sa aking balat. Ngunit tumigil siya. Ang kanyang dibdib ay mabilis na nagtaas baba. Parang nilalabanan niya ang sariling halimaw. Sa paligid, nagsidatingan ng iba pang aswang. Mga aninong nakapaligid sa amin. Wala silang tinig, pero ramdam ko ang gutom sa kanilang mga mata. Si Nanay Juana, galit na galit. Halos sumabog sa galit habang nakatingin kay Tatay Amando. Ano pang hinihintay mo? Tapusin mo na siya! Patayin mo na siya, Tay! Bago pa tayo mahuli! Ngunit siya'y nakatitig lang sa akin. Kita ko ang tao sa likod ng kanyang mata. Ang taong minsan ay tumanggi sa kasamaan. Hindi mo kayang gawin! Dahil kahit anong itago mo, tao ka pa rin! Ang iba pang aswang ay papalapit na. Ang gabi ay lalong bumibigat at doon ko napagtanto, hindi lang sila ang kalaban ko, kundi ang buong lahi na gustong pumatay sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat, may isa sa kanila na hindi pa lubos nagpasakop sa dilim. Kumihigop ng hangin ang paligid, amoy dugo at usok. Hawak ko ang baril. Nanginginig man ang kamay, matatag ang loob ko. Si Tatay Amando'y nakatayo sa harapan ko. Kalahating tao, kalahating halimaw. Pero ang mga mata niya ay may bakas pa ng pag-aalinlangan. Tatay Amando, umatras ka na! May oras ka pang piliin kung saang panig ka kakampi. Wala nang atrasan, Ivy. Hindi ako makakatakas sa dugong naipasa na sa akin. Kahit ano pang gawin ko, ito na ang magiging buhay ko. Itinaas niya ang kamay, matutulis ang kuko. Handang saksakin ako. Hindi ko na pinatagal pa at pinaputukan ko siya ng baril ng sunod-sunod. Tumama ang bala sa kanyang dibdib at sa isang iglap, sumabog ang apoy mula sa loob ng kanyang katawan. Nagsisisigaw siya, nanginginig at bumagsak sa lupa. Ang kanyang balat ay nagliyab. Ang apoy ay kumalat mula sa dibdib hanggang sa mukha.
Pasensya na tayo, Amando. Pero dapat lang yan sa'yo. Mas mabuti na rin siguro to kaysa magpakalunan sa kadiliman. Kayo na lang ang natitira. Isa-isa kayong babagsak. Ikaw ang pumatay sa asawa ko! Dugo mo magiging kabayaran! Pagbabayarin kita sa ginawa mo! Hindi ako ang pumili niyan, kundi siya. May pagpipilian kayo. Pero mas gusto niyo sa dilim. Inihagis ko ang bote ng banal na tubig. Tumama sa kanyang mukha at agad siyang nagsisisigaw. Nagliyab ang balat niya. Parang tinutunaw ng holy water. Ang kanyang katawan ay kumikislot. At ang sigaw niya ay dumagundong sa buong gubat. Hindi! Hindi ako mawawala sa ganitong paraan lang! Hindi ka na dapat nabuhay sa una pa lang. Sa susunod na buhay, babalikan kita at sisiguraduhin kong mapapatay kita! Hintayin kita. Nang bumagsak si Nanay Juana, sumugod ang isa nilang anak. Ngunit dahil sa pagiging payat nito at mukhang wala ring sapat na lakas, napatay ko rin siya gamit ang rosaryo. Mabilis siyang bumagsak. Lalo pa nang buhusan ko ang nasusunog niyang balat ng banal na tubig. Nagngit-ngit sa galit si Rosel dahil sa ginawa ko. Pulang-pula ang mga mata niya. Nanginginig ang buong katawan. Lumapit siya ng mabilis habang ang mga kuko'y nakaunat. Hindi ka makakaligtas sa akin, Ivy! Pinatay mo ang pamilya ko kaya papatayin din kita! Hindi ako papayag. Inilabas ko ulit ang rosaryo at ipinihit sa kamay ko. Pinulupot ko ang mga beads sa daliri na parang sinturon, pinagbuhol at pinaghabi ng panalangin. Panginoon, samahan mo ko sa labang kong to. Huwag mong hayaang manalo ang kadiliman laban sa iyo. Dasal! Hindi mo ako papatay gamit lang yung walang kwenta mong dasal! Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hayaan mo patunayan ko sa'yo! Sumugod siya, mabilis at sabik. Inikot ko ang rosaryo sa leeg niya ng mabilis. Mahigpit na parang tali. Lumaban siya ng buong lakas. Kumakapit sa balat ko ang kuko niya. Bitiwan mo ako! Alisin mo sa leeg ko! Hindi! Ayoko! Ako ang tatapos sa gutom na sinasabi mo! Hawak ko ang rosaryo ng mas mabuti. Ang beads ay kumikislap sa buwan. At habang inuulit ko ang panalangin, ay ramdam kong may pumipigil sa kanyang galaw. Nilapitan ko ang kanyang ulo at binitawan ng mga salita ng mabigat at matatag. Ama namin na sumasalangit, sambahin ang iyong ngalan. Hindi ka niya matutulungan dahil hindi siya totoo! Hayaan mong iparamdam ko sa iyo kung gaano kalakas ang presensya niya rito. Isa kang baliw! Langal! Paalam na, Rosel. Hanggang dito ka na lang. Hindi! Tumahimik ang mga sigaw, huminga ng malalim. Nanginginig ang mga kamay. Dahan-dahan kong inalis ang rosaryo sa leeg niya at inihiga ang katawan ng maingat. Ngunit hindi pa tapos. Kumiga ako at lumingon sa paligid. Ang mga anino'y hindi kumalas. May kumikilos sa malayo, nagmamasid pa rin. Ilang sandali pa, nagbago ang katahimikan. May mga yabag sa palibot at mga aninong sumusunod at lumapit ng mabilis. Hinawakan ko muli ang rosaryo at binigkas ang panalangin ng mas malakas. Ama namin, patawarin mo kami. May pumunit sa damit ko, may kumagat sa braso, ngunit hindi ako bumitaw. Sa bawat pagbigkas, parang may lumalakas sa aking loob. Ang rosaryo ay hindi simpleng tali. Ito ay isang ilaw sa gitna ng dilim. Lumabas ang iba pang mga aswang, kaya naman ang natitirang holy water at bala ng baril ang ginamit ko sa kanila. Hindi ko na alam kung sino yung tinamaan ko, pero ginamit ko pa rin ang natitira kong lakas. Habang nagaganap ang laban, kumalat ang apoy sa paligid. Ang mismong bahay ng Bautista ay nilamon ng apoy. Ang mga aswang sa paligid ay nagsisigawan.
Bumagsak isa-isa ang mga bala at banal na tubig na binabato ko. Ang amulet sa aking leeg ay kumikislap pa rin. Parang pinapanday ang lakas ko sa gitna ng dilim. Isa-isa silang bumagsak hanggang sa wala nang naiwan. Ang katahimikan ay napalitan ng huni ng apoy at iyak ng gabi. Ngunit bago ako tuluyang umalis, may narinig akong kakaibang iyak. Halos mabaliw ako nang marinig yun. Sa gitna ng abo at usok, sinundan ko ang iyak hanggang sa isang lumang baul na natatakpan ng basang kumot. Pinuksan ko yun. Tumambad ang isang lalaking sanggol na may suot na lampin. Sa lampin, nakasulat ang pangalan niyang Kiko. Ang kanyang balat ay maputla, ngunit ang mga matay hindi pangkaraniwan. Hating tao, hating halimaw. Diyos ko, may iniwan silang bata. Ang sanggol ay nakatingin sa akin. Walang muwang. At doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Siya ang bunga ng kanilang lahi. Kalahating tao at kalahating aswang. At kung iiwan ko siya, tiyak na mapapahamak din kung hindi siya mababago sa pagdating ng panahon. Hindi mo kasalanan ng dugo na pinagmulan mo. Hindi mo kasalanan ng kasalanan ng pamilya mo. Sa likod ko, gumuho ang buong bahay ng Bautista. Tinapos ang kasaysayan ng kanilang kadiliman, ngunit sa aking mga kamay, nagsimula ang isang bagong kwento. Umalis ako sa gubat, dala ang sanggol. Pagmulat ng mata ko, agad kong naamoy ang antiseptic. Puting kisame, malamig na hangin, at kumislap na ilaw ng fluorescent. Ang katawan ko'y puno ng benta, sugat na tanda ng gabing halos ikamatay ko. Sa tabi ng kama, nakahiga si Kiko. Mahina siya, payat ngunit humihinga. May nurse na nag-ayos ng swero at sabay lumingon sa akin. Buhay raw ang bata pero mahina. Kailangan niya ng mahabang gamutan, lalo na't wala siyang magulang na hahawak sa kanya. Kumirot ang dibdib ko. Ako lang ang natira para sa kanya. At sa mga papel na inilapag ng doktor sa mesa, alam kong oras na para magsumite ng ulat bilang social worker. Una, ulat para sa bata. Ang katotohanan, isa siyang sanggol na kalahating aswang, iniwan sa lumang baul sa nasusunog na bahay ng Bautista. Pero hindi yon ang naisulat ko. Isang sanggulang natagpuan sa abandonadong bahay. Walang record ng mga magulang. Inabanto na, ngunit ligtas. Pinirmahan ko yon. Wala akong binanggit tungkol sa dugo niya. Walang kasaysayan ng kanyang pinagmulan. Para kay Kiko, kailangan ko siyang gawing ordinaryong ulat para may pagkakataon siyang mabuhay nang hindi hinuhusgahan. Sumunod ang mas mabigat, ang ulat tungkol sa Bautista family. Ang totoo, sila'y mga aswang, kumakain ng lamang tao at hayop, at sila ang dahilan ng mga nawawala. Pero sa papel, iba rin ang isinulat ko. Ang pamilyang Bautista ay nasawi sa sunog. Walang natagpo ang katawan na buo. Ang mga pagkawala ng bata at hayop ay walang direktang ebidensya na may kinalaman sa kanila. Kaso ay itinuturing na sarado. Pinirmahan ko ang dalawang ulat. Sa unang pagkakataon, alam kong nilihis ko ang aking tungkulin bilang social worker. Pero sa oras na yon, ang tungkulin ko'y hindi na lamang pampropesyonal, kundi may bata na rin akong kailangang ingatan. Sa loob ng ospital na yon, dalawang ulat ang naisumite. Ang isa, nagsisinungaling para sa isang sanggol. Ang isa, nagsisinungaling para sa baryo. At pareho kong tinanggap na ako na rin ang sasalo sa lahat ng bigat ng kasinungalingang yun. Malamig ang silid ng ospital. Amoy antiseptic. May mahinang ugong ng aircon at ang ilaw ng fluorescent ay parang walang kapaguran sa kakakutitap. Mahina pa ang katawan ko pero malinaw na ang ulirat ko. Sa katabi ko, nakahiga si Kiko, payat at nakaswero. Doon pumasok si Aling Rosa. Dala-dala ang basket ng prutas.
Mabuti at gising ka na, Ivy. Buti naman at nagkamalay ka na. Nabalitaan kung muntik ka nang hindi umabot dito, sabi ng kapitbahay na nakakita sa'yo sa bungad ng gubat. Mabilis kang naisugo dito sa ospital. Ay, sana gumaling ka na kagad. Salamat po, Aling Diyosa. Pasensya na. Nadamay pa ang buong baryo sa gulo. Huwag mong isipin yon. Ang mahalaga, buhay ka pa at buhay din ang bata. At saka, pinatay mo silang lahat. Iniligtas mo kami. Hindi ipinahamak. Oo nga pala. Ito ba yung batang dala-dala mo? Opo. Natagpuan ko siya sa nasunog na bahay ng mga Bautista. Iniwan sa baul. Parang hayop na tinatago nilang nila ron. Hindi ko alam na meron pa pala silang sanggol na anak. Ay, kawawang bata. Kalahating tao, kalahating... Ay, alam ko na. Kaya pala matagal ko nang nararamdaman ang kakaiba sa pamilya nila. Totoo pala talaga ang mga sabi-sabi. Opo. At sa tingin ko rin, kalahating aswang si Kiko. Pero wala siyang kasalanan. Ivy, alam mo bang mapanganib ang magpalaki ng ganitong bata? Paano kung lumaki siya at namana ang dugo ng kanyang mga magulang? Kaya nga po ako natatakot eh. Pero hindi ko rin maatim na pabayaan siyang mamatay. Hindi ko kayang ulitin ang ginawa ng mga magulang niyang piniling manatili sa dilim. Magandang tanghali. Pwede ba akong pumasok? Lolo Sebio? Oo, ako nga. Nabalitaan kong buhay ka pa. Mabuti at hindi ka nila napatay. Ano pong ginagawa niyo rito? Hindi ba't kayong matagal na pumoprotekta sa kanila? Oo, ako yung tinutukoy ng lahat na taksil sa baryo. Ako ang nagkulong ng sarili ko sa kasinungalingan. Kapalit ng buhay. Pinilit kong magbingi-bingihan kahit may mga batang nawawala. Kasi mas pinili kong manatiling ligtas. Kung ganon, kasalanan niyo ring lumala ang kasamaan nila. Kasi pinagtakpan niyo sila. Alam ko at hihingi ako ng tawad. Hindi lang sa'yo kundi pati na rin sa batang yan. Hindi ko na kayang dalhin sa hukay ang bigat na to. Sebio, maraming galit sa'yo. Ano pa bang magagawa ng paghingi mo ng tawad? Ano bang sadya mo pa rito? Traidor ka! Para sabihin kay Ivy ang alam kong paraan. Hindi ko man natulungan ng baryo noon. Baka sa bata na lang ako bumawi at may pag-asa pa siya. Ano pong ibig niyong sabihin? Kailangan nating ipaputol sa albularyo ang dugong aswang sa katawan ng bata. Paano? Ipaputol? Oo nga, Sebio. Hindi naman ordinaryong sugat yan. Paano tatanggalin ang dugo sa kanya ng aswang? May kilala akong albularyo sa kabilang baryo. Siya lang ang nakakaalam ng ritual. Hindi simpleng gamutan nito, kundi pagbuwag sa sumpa ng dugo. Pero mahirap, delikado. Kung hindi kakayanin ng bata, baka ikamatay niya. Hindi. Paano naman kung hindi siya umabot? Kakaunti pa lang ang araw niya sa mundo. Tapos tatanggalan na agad ng pagkakataon. Ivy, isipin mo rin ang magiging kinabukasan. Paano kung lumaki siyang hindi napigilan ng dugo ng lahi niya? Baka balang araw, ikaw mismo ang patayin niya. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya kong ilagay siya agad sa panganib. Ineng, ang dugo ay hindi mo basta mababago sa pag-aaruga lang. Hindi sapat ang pagmamahal para mawala ang sumpa. Kailangang harapin at kailangang putulin. Hindi ko alam kung tama si Lolo Sebio o mali. Sa loob ng ospital, habang humihinga si Kiko ng mahina, nakaramdam ako ng bigat na parang hindi lang siya ang nakasalalay kundi pati ako. Kung papayag ako, anong mangyayari? Dadalhin siya sa albularyo. Isasagawa ang ritual gamit ang langis ng niyog. Abon ng buto ng hayop na pinatay ng aswang at apoy. Tatanggalin ang dugong itim sa kanyang ugat.
kapalit nun, isang sugat na hindi na mawawala. Pero malaya na siya. At kung hindi gumana? Mamamatay siya. O mananatiling kalahating aswang habang buhay. Hindi ko alam kung handa na ako magdesisyon para sa kanya. Ivy, alam kong mabigat. Pero hindi lahat ng bata ay nabibigyan ng pagkakataong magsimula muli. Baka ito ng paraan para mabigyan siya ng tunay na buhay. Pinagmasdan ko si Kiko. Ang maputla niyang mukha, ang mahihinang ungol niya, at ang mga matang walang muwang. Ano ang karapatan kong pumili para sa kanya? Pero kung hindi ako pumili, baka mas lalo ko siyang mailagay sa kapahamakan. Kung sakali, kailan dapat gawin ang ritual? Sa lalong madaling panahon, bago pa siya lumaki at magising ang dugo ng kanyang lahi. Ivy, kaya mo ba? Hindi ko ho alam. Pero kung ito lang ang paraan, handa po akong subukan. Kung ganon, maghanda ka. Hindi basta-basta ang ritual na to. Maaari kang madamay. Kung madadamay ako, mas pipiliin kong madamay kaysa iwanan siya. Pagkaraan ng maraming taon, tahimik na rin ang naging buhay namin ni Kiko. Sa una, mahirap ang pagsisimula. Walang kasiguraduhan kung saan kami pupunta. Walang kasamang pamilya kundi kaming dalawa lang. Pero unti-unti, natutunan naming bumuo ng bago. Lumaki si Kiko na parang ordinaryong bata. Pumasok siya sa eskwelahan. Natutong makipagkaibigan at natutong tumawa ng walang takot. Wala na siyang bakas ng nakaraan maliban sa maliit na peklat na naiwan sa kanyang dibdib na para sa amin ay paalala na minsan dumaan siya sa hangganan ng buhay at muli siyang binigyan ng pagkakataon. Ako naman, nagpatuloy bilang social worker. Hindi naging madali ang landas. Madalas kulang ang pondo, kulang ang tao at sobra ang problema. Pero natutunan kong wag nang sukatin ang sarili sa laki ng nagawa, kundi sa epekto ng bawat maliit na pagtulong. Dahil minsan, sapat na ang makapagligtas ng isa para maramdaman mong hindi ka nabuhay nang walang saysay. Nang bumalik kami ni Kiko sa Sulu makalipas ang maraming taon, hindi na para habulin ang nakaraan, kundi para makita kung hanggang saan na kami nakarating. Sa lugar na minsan ay puno ng takot at lihim, nakatayo kami ngayon na buo at malaya. Sa mga nangyari, napagtanto ko na ang buhay ay hindi laging nakabatay sa kung saan ka galing, kundi sa kung paano ka pumili kung saan ka tutungo. Hindi lahat ng sugat ay sumpa. May mga sugat na nagsisilbing paalala na kinaya mo ang lahat. Ngayon, tuwing nakikita kong masaya si Kiko sa buhay na pinili niya, alam kong tama ang lahat ng pinagdaanan namin. At sa bawat paghinga, dala ko ang aral na yon. Minsan ang tunay na laban ay hindi sa dilim, kundi sa pagpili ng liwanag araw-araw. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat sa pakikinig. Kung sakali man pong magkaroon ng pagkakataon na mapili ang kwento kong ito, gusto ko po sanang mag-iwan ng katanungan sa inyo. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, kung malaman niyo ang totoo tungkol sa pamilya ng mga Bautista, handa po ba kayong harapin sila o tatakbo na lang po kayo at hindi na itutuloy ang pakay niyo sa lugar? Hello listeners! Napakaganda ng naging kwento natin ngayong araw. Sa bawat lihim na nadidiskubre, may kabayaran ang katapangan. Ang kwento ni Ivy ay paalala na hindi lahat ng tinutulungan mo ay handang tumanggap ng tulong. At hindi lahat ng nakikita mo ay dapat agad husgahan. Minsan, ang mga taong pinandidirihan o kinatatakutan ng lipunan ay sila ring pinaka-nangangailangang unawain. Ngunit mahalaga rin na alalahanin na ang awa na walang kasamang pag-iingat ay pwedeng maging daan sa sariling kapahamakan. Ang pinakamahalagang aral dito, huwag basta tatakbo palayo sa panganib, pero huwag din tatakbo papunta ng walang plano. Ang tapang ay hindi lamang sa pakikipaglaban, kundi sa tamang pagdidesisyon kung kailan maninindigan at kung kailan lalayo. Higit sa lahat, huwag kakalimutan na ang kabutihan ay dapat laging may kasamang karunungan. Dahil sa huli, hindi lang tapang ang makakapagligtas sa atin,
kundi ang kakayahang kumilatis kung sino ang dapat pagkatiwalaan at sino ang dapat layuan. Hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw at maraming salamat sa pakikinig ninyo. Hanggang sa muli.